Yan, magandang hapon po. Good afternoon and welcome to our free webinar brought to you by VAME Philippines. Hello guys, if you're new here, I'm Blessy. I'm one of the social media managers here at VAME Philippines and I'm with my beautiful co-host for today, the operations manager of VAME Philippines, Miss Glenna. Hi, good afternoon sa iyo, Bless, and welcome to our Wonder VAs na nandito sa ating Zoom. So we have 99 here in Zoom and also we are going to be live sa Facebook soon. Okay, so welcome po sa inyo and sana kung nasaan man kayo, okay lang kayong lahat. Kamusta ka ngayon, Yeah. partner? Okay naman. Ikaw ba? Kamusta? Yes, medyo maulan Malapit dito. naman. Oo nga, Malamig. maulan, umaaraw, umuulan, kaya dahil nagkakasakit ngayon. Oo nga, sana naman wag naman. Oo nga, iwasan natin at inom-inom ng mga vitamins at pasukan na pala, Ang ma'am. next week, Kamusta? oo, ilang araw na lang. Tulog, ano na ulit, gising na ulit ng maaga. Yes, back to the routine ng mga Jonakis, mga Mom, school, mga daddy. momshies, dadshies, yan. Hello guys, welcome. Paramdam nyo naman na nandito kayo. Pwede ba i-click nyo yung heart react dyan sa may react button dyan sa baba? Ayun, ang dami natin ngayon. Hello everyone. And again, welcome to our free webinar. Lagi naman natin ginagawa, di ba ma'am? Every Yes. week, every Friday, at for almost 1 year and matagal-tagal na rin, 5 months, 1 year and 5 months, Oo, or mga ganon. 1 year and 5 months na natin ginagawa ng libre itong webinar na to ng May Certificate. And that's what we want to do here at Brain Philippines. Yun talaga ang goal namin, to give free education, to give free resources, especially sa mga aspiring na mga virtual assistants, sa mga beginners, at sa mga nagbabalak na pasukin itong virtual assistant world. So, if you, kung bago ka ngayon, pwede ba makita namin yung wow react kung first time mong umattend, as in now mo lang nalaman na meron Ah, tayong ayan. ayun, meron, Welcome. ang dami pa din nila, ma'am, no? Kahit ang tagal na natin itong ginagawa. Pero welcome. Sana hindi ito yung first. Hindi Mm. rin ito yung last. But this is the start of your journey as a VA. So before that, alam ko namang excited na kayong simulan itong pag-uusapan ngayon. But before that, let's talk about the house rules that will be discussed by Miss Glenna. Alright, so hindi mag-uumpisa hanggat di tayo magbibigay ng house rules wherein weekly naman natin siyang discuss. Okay? So tell me if you can see my screen. Loading pa on my end. Yan, okay na. Okay, alright. House rules, everyone. Number one, no bashing or harsh words, meaning to say, be kind to one another, okay? So, kung walang maganda, i-comment siguro sa atin na lang, okay? Para hindi tayo maka-affect sa iba. And number two, use Q&A tab for questions because the chat box are for the panelists for us to send announcement and links. And dyan po yung magiging means of communication natin sa Q&A tab. So kapag may mga questions kayo, dyan nyo lang siya mamaya ha. Mamaya niyo po isi-send kasi baka matabunan kapag nagpalaro po tayo. And sa oras po ng palaro, make sure na rename po kayo ng appropriately, properly sa inyo pong pangalan para po mapunta sa inyo yung chance na manalo. Kasi kapag anonymous attendee lang kayo, so walang anonymous attendee na nananalo. Kailangan na siya shout out, okay? At saka dun sa mga questions para alam ninyo kung yung questions nyo na ang nasasagot. Okay? So, yun ang kahalagahan nun. So, please stay until the end of this webinar for you to get the attendance or the attendance link for you to get a free certificate na isasend namin within this week. Okay? Sa mga malilate naman po, don't worry, this webinar is recorded and this will be posted every Wednesday sa ating YouTube channel. So, yun lamang and hopefully wala po munang mag-chat po na saan ng attendance link later na po at the very last part ng ating webinar. Okay, so enjoy learning, Wonder VAs! Yes, ayan. Enjoy learning everyone at sana ay na-take note nyo yung mga rules natin before we start. And now that we have started our session with the right mindset,
it's time for the most exciting part of this webinar. No, Ma'am Glenna? Ito naman Yes. talaga yung dahilan bakit tayo nandito ngayon. At nakikita nyo naman din sa screen kung ano yung pag-uusapan natin. Kaya guys, simulan na natin at i-introduce na natin agad-agad yung guest speaker natin for today. So we are very excited na kasama natin ngayon yung guest speaker natin for today kasi she's someone who's no stranger to the world of lead generation, which is the topic natin today, and also in the virtual assistants world. So she's a results-driven professional with solid experience in using tools like Apollo and Rocket Reach to drive real growth for the businesses. So she is not just knowledgeable, she's also passionate about sharing her insights with aspiring and also experienced VAs na nandito ngayon. So whether you're just starting or you're looking to sharpen your prospecting game, itong session na to ay para sa'yo. Kaya guys, hindi magbubukas yung speaker natin ng camera at hindi siya magbubukas ng microphone hanggat hindi niya siya pinapaulanan ng virtual heart, virtual applause, and virtual celebrate. Let's go all give a warm virtual welcome to our speaker for today, Miss Jareen. Come on, guys. Hello po. Agree. Good afternoon. Hi, Jareen! Welcome po sa ating webinar for today. Ayan. So, kaway-kaway naman kayo dyan, Miss Jareen. Yeah, hello. Magandang Hello. hapon mga VAs. So, I'll introduce myself first. My name is Joreen Grace Banting and I'm fondly called as Joreen. Taga Davao City po ako and then I've been a VA for more than 7 years now and then my main skills, I mean yung forte ko po is nasa leads generation. So, I've been doing this skill since 2021. So, more than 4 years na po sa leads generation. Wow. So, for leads gen na skills, that's why isa po siya sa pinaka-favorite ko. I mean, siya po yung pinaka-favorite ko na skills in VA industry. It's because makaka-help ko ka po talaga sa client mo. Like, in case na if there is like an opportunity for you to become a lead generation, pag may skills ka na ganun, tapos sasabihin mo sa client mo, they will know that you will be a big help to their company because magbibigay ka po ng mga prospect na client or Mhm. possible na mag-a-acquire or bibili po ng mga product or ng mga services nila. So, ganun po ka-in demand ngayon yung leads generation. So, I've been handling clients for for leads generation from Canada, UK, and also US po. Oh, Ayan. So guys, I, sobrang excited na po lahat ng mga Wonder VAs. Talagang naghintay sila na maayos ang ating technical difficulties. Though medyo na-delay tayo, pero sobrang excited na po ang lahat. So Miss Doreen, you may now share your screen and the floor is yours. okay, thank you po, Miss Bless. So I'll share my screen now. Ayan. Nakita na po ba yung screen po? Loading pa sa akin. Ay, Sige. ayan, okay na siya. Kita na. Ayan. Ayan. So, for leads generation, actually, there are a lot of tools na ginagamit for leads gen, which is yung Seamless AI, Apollo, and also Rocket Rich. And then, if you have a UK account, like gov.uk, and also mga Crunchbase. But mostly po, yung ginagamit, yung pinaka-famous po talaga is Apollo. And right now, what usually using is Rocket Rich kasi siya po yung pinakamura na tools for leads gen na madali pong mabili ng clients. So, so why leads generation matters? It's boost conversions. 79% of marketing leads often don't convert. So, mostly po sa that's why po importante yung leads generation kasi mostly po sa mga leads na nakukuha natin is mas malaki po yung conversion niya kasi po if nagli-leads gen kayo, like meron na kayong qualification kung anong industry, anong business, ang yung magkaka-interest po talaga at magkaka-benefits ng product or ng service na gagawin ninyo. And then sa leads generation po kasi,
is like there is a specific position po o tinatawag po namin siyang POC, person of contact, na need nyo pong makuha yung information. Like for example, mostly in the leads gen, yung hinahanap po, if like right now yung business po namin is about carbon dioxide. So yung hinahanap namin ng mga POC po is yung meron yung mga decision makers like CEO, founders, co-founders, general manager. So yung mga head po ng mga department. So yun po yung mostly na pinapahanap ni client. So pag lahat po ng qualification na-meet po nung leads na nakita mo, there's is really a big chance na mako-convert po yung masisale nyo po yung lead na nakita nyo. And then nurture growth, lead nurturing drives 50% most sales ready leads. So mostly po talaga yung nakukuha natin is meron pong interested na po sila sa service at sa product po na hinahanap nila. So, mag-i-introduce ka ng service o yung product ninyo. Pero you know that that business or that lead is they really need this the service that you're offering. And then it can increase revenue to tools can boost conversions rates by 30%. Mas importante po talaga. Actually, there is manual magli-leads dyan ka po. Like, mayroon siya sa Google. Pero mostly po kasi na nakukuha ng information sa Google is company email, company number. So, pagtatawag ka dyan at i-email ka doon, maliit, subang maliit po yung chance na mag-reply sa inyo kasi mas i-entertain po nila yung mga customers or madami na pong nagsisend ng message nun. While if pag sa leads gen po, specific po yung hinahanap natin na information. Like yung manager talaga, yung mismong email nila at yung mismong number yung makukuha natin. So mas mataas po yung conversion dyan. And malaking bagay po if may tools kayo, may paid tools po kayo na for leads gen kasi accurate yung mga number at updated po yung mga information. So, right now, for the Apollo.io, isa po sa pinaka-main tools, famous tools po sa leads gen. Um, the features is there's vast database, access over 250 million contacts and company profiles, all in one platform, combine prospecting, engagement, and analytics. Powerful tools utilize advanced search, email tracking, and automation. Apollo.io centralize your leads generation efforts. Its comprehensive features streamline your workflow. So, marami pong features yung Apollo. Pwede nyo po siyang dun po kayo mag-track po na sa mga leads ninyo. Pwede din po dong parang CRM tools po na a-assign ka sa team nyo kung ganito, kung na-sale na ba. Kung meron kayong mga, pwede din po kayo dong like mag-meet, ganun. Saka makakagawa po kayo ng automation. Then meron din po mga templates sa email. So para na din po siyang ang email marketing, may automation na, saka parang CRM siya. Pero yung main niya po talaga is leads gen. So, kaya uh, mas marami pong nagagawa sa Apollo na tools. So, it can refine with filters, use industry, job title, and location. So, may features po siya na masasabihan niyo po yung AI, yung Apollo, yung tools na kung ano industry yung hinahanap mo, anong position, at saka anong location po. So, as mentioned po kanina, mga 250 million po yung access, yung leads na nandun sa Apollo. And mostly, dun po yung mga nakakalink, yung mayroon pong mga LinkedIn profile. So, target specifics is find marketing managers and SAS with 10 million plus revenue. So, before po, ito po talaga yung ginagamit namin sa yung previous client ko po from Canada. And ang dami po talagang revenue kasi nakaka-link din po siya sa Crunchbase. If if i-check nyo po yung ganitong company dun sa Crunchbase, makikita nyo po yung magkano yung um, kinikita ng company in a year. So, next is leverage technographics. Identify companies using key technology. So, meron pong like mga keywords, ganun. Kasi minsan po nahihirapan po yung AI na hanapin po yung pinapahanap nyo na information. But
Sa Apollo po, gagamitin nyo lang po yung website, yung link ng website, tapos ipopost nyo. And then lalabas na po lahat ng employee and information for in that company. So, Apollo can generate high quality leads, a major challenge for 65% of B2B marketers. Apollo.io helps overcome this. So, mostly po talaga sa leads dyan, yung ginagawa po is uh, B2B po, business to business. Kasi yung CEO o yung founder nyo o yung client nyo, maghahanap po talaga siya ng may ibang business po. Uh, like before, yung previous client ko is like, we're acquiring po at like a system or a tools, a software. So pupunta po kami sa, magsisearch kami ng ibang software, I mean, ng company na bumibenta din po ng software. So business to business po siya. Mostly po sa leads gen. So Apollo, you can instruct and engage leads. You can personalize sequences, create target emails, sequences for outreach. Yung sinabi ko po kanina, may mga template po, mayroon din pong mga sequences and automations, like first email, outreach email, and then automatically, after ilang days, magsisend po siya ng follow-up email. Tapos pag na-sale na po, may iba na namang email. So pwede po kayo makagawa doon ng sequences and automation. And also, as I mentioned, makaka-track po kayo ng performance, like kung sino po, for example, sa ganitong location, ilan na po yung nag-check ng email nyo, ilan po yung nag-response, nag-reply, at ilan din po yung nag-sales, at saka yung na-sale nyo po, at saka yung nag-decline. So, matatrack mo po siya. So, sa second tool po, which is ang Rocket Reach, ang overview and key features is that it has an extensive contacts. Marami po talagang, mas marami pong contacts doon sa Rocket Reach. Yung ano lang po niya is wala po siyang features kagaya ng Apollo na like may automation po sa email, may sequences. Pero mas marami pong leads dito and mas accurate siya at saka updated. Kasi po kung sa Apollo kayo, magsisend sila ng information, uh, like for example, naghanap ka ng specific person, CEO ng ganitong company, and then po, after nun, lalabas yung mga email and phone number. Pero isang email lang po sa Apollo. Yung isang email lang saka isang phone number. Pero sa Rocket Reach po, kung one person, there is possibilities na magbibigay po sila ng tatlong email at saka more than two or three na phone numbers ng isang lead. So kung hindi po, kung magbabounce po yung isang email na yung first email na kinontak nyo, may another second and third email pa po kayong check. Pero depende po yan. Like if yung lead po o yung person is nag-a-update talaga siya ng bago niyang phone number at bagong email. So mostly, mas gusto ko po yung Rocket Reach kasi mas marami po siyang information, contact information na nabibigay. So high accuracy, yun po, mas accurate po siya. May mga extension din po, gaya ng HubSpot, Pipedrive, makaka-integrate ka po doon sa Rocket Reach. So same po ng Apollo, pero mas marami pong filters po sa like features na filter sa Rocket Reach. Same pa din, may makaka-search kayo ng industry, ng position, and then ng location. Doon din po nakakapag-search tayo like kung ilan yung employee. Like for example, naghahanap yung client mo na dapat mga small companies lang, yung 10 to 15 lang yung employees or 1 to 10, makakapag-filter ka po ng ganun. Saka may mga keywords po, like for example, like naghahanap yung nahihirapan yung AI kasi local authorities yung pinapahanap sa iyo ng client mo na industry. Pero pwede mo pong malagay din na government or uh, public officials, ganun. So may mga keywords po siya na mas namamadalian po yung software na magbigay po ng list of information.
So, Apollo.io versus Rocket Reach should choose the right tool. So, nasabi ko na po kanina, malaki po yung similarities nila kasi nagpuproduce po sila ng leads. Pero meron din pong ibang like features. Guys, sa Apollo, there is full sales life cycle, engagement features, kasi doon po, pwede po kayo mag-communicate with your team, makapag-message po kayo, makapag-call. Then sa Architects po, may high data accuracy talaga and focus on the contact details. Kasi maraming chance po na ginagamit naman yung Apollo, nagbabounce po yung email. Pero hindi naman po lahat. Ganun. So, consider your needs and budget. Many companies are both platforms to maximize their leads generation effort. Yes, kasi pag maghahanap yung client mo, like for example, kailangan natin ng tools for leads gen, magpo-propose ka sa kanya, hahanapin yung, dapat, um, um, pa- alam mo yung information, yung difference ng pros and cons, its tools. So, pero mostly, ang hahanapin talaga ng client is yung pinakamura. So, that's why Rocket Rich yung chino-choose ng clients as in my experience. So, conclusion, level up your leads gen skills. So, continue the process. Leads generation is ongoing. Same po, kahit 4 years na po ako sa leads gen, um, mas maganda po talaga yung mag-a-acquire po tayo ng skills. For example, aside from this, may iba pa pong tool ng leads gen na pwede nyo pong ma-master or connected po sa leads generation na i-master nyo po. Meron naman po din po tayong YouTube University, and especially po every week may ano po free training po yung VAME. So we can master different tools for leads generation. Mag-acquire lang po talaga tayo, like laging matuto. So, yun po. And then, just master the tools. Kasi yung sa leads generation, hindi naman po talaga siya sobrang mahirap kagaya ng ibang skills. Madali lang po siya. Ginagamit po siya pag ah, yung client nyo may gustong specific na tao na gustong kunin yung information. Ibibigay nila yung website or LinkedIn profile. Tapos lalabas na yung mga information like contact number, email, LinkedIn profile, and website, ibang information pa po ng leads na hinahanap ninyo. And then, importante din po yung leads generation. Like for example, may mag-open ng o magla-launch yung client ng bagong business, tapos iba na naman yung industry na ima-market ninyo. So, hahanapin niyo yung bagong list uh, in like for example, nag-change ng location. So, lagay niyo lang yung location, yung industry, tapos magbibigay na ng maraming leads yung mga tools. And then, iisa-isa niyo po sila ng pag-outreach. So, right now, like meron lang akong ipapakita sa inyo like paano gamitin yung Apollo at saka paano gamitin yung Rocket Reach. So mag-start tayo sa Apollo. So yung Apollo na ginagamit ko, a free tool lang po siya. Yung personal tool ko lang kasi hindi naman po bumili si client ng uh, tool for Apollo, yung sa Rocket Reach lang. So, ganito, kasi free lang siya. So, ibig sabihin, um, mm, makakagamit pa din kayo ng Apollo kahit wala pong pay kasi may free tool po. Pero ang problema nga lang po, until pang 50 lang yung pwede nyong ma-search in a day or less than 50. And then, hindi po lahat ng information, like for example, email lang po yung nabibigay niya, minsan hindi po siya nagbibigay ng phone number, ganun. So, mas importante po talaga na mag premium po ng tools para ma-access po lahat ng um, features niya. Kung free lang po yung tool na ginagamit nyo ng client, wala po kayong yung tools as features, hindi nyo po ma-access yung pwede kayong mag-communicate doon, mag-track, mag-CRM. Ang magagawa lang talaga ng free tools is makakapag-find ka lang po ng mga leads. So dito, ito yung sequences or automation, makaka-create ka po niyan. Tapos saka hindi naman po kami mahirapan kasi may tutorial naman po dito. Okay. And then, Wait lang, Jurin. mm, Nag-share ka na nung ano mo, tool? Nasa opo. slides pa kami. Okay. Sige, Wait teka lang. lang ba?
Wait lang, miss. Tama nga pala. Ayan, nasa Apollo na po ba? Nasa Paula na. Thank you. Ayan. So, ito po yung Apollo. Like, pwede niyo po siyang matry ngayon. I mean, after po or ngayon, makakapag-create po kayo ng free account ng Apollo. Ano yun lang po yung email. Pero ang problema po, parang takes an hours po bago i-approve ng Apollo yung account ninyo. So, ito po yun siya, free tool lang. And then, dito may features na uh, makaka-create kayo ng sequences or automations. Meron din naman po ditong tutorial that you can follow. Hindi naman po siya masyadong mahirap. And then dito po makakapag-send po kayo ng email sa mga leads po na nakuha ninyo. Sabi ko po kanina, makakapag-call din po kayo dito sa team or yung leads po na mabigyan ng phone number. Ayan, mga meetings, conversation. And dito po yung mga deals like pagtatrack po nung mga na-sale nyo po na leads. Yan. Magbibigay din po siya ng analytics. Like for example, na 50 leads po na nabigay nyo ng outreach, nasendan nyo ng email, magbibigay po siya ilan po yung nag-open ng email, ilang percent po yung nag-open ng email at ilang percent din po yung nag-reply, ilang percent din po yung nag-sale. So matatrack niyo po talaga yung leads ninyo. So dito po yung mga list ng leads. So for example po, search tayo, ano, like for example, hanap sabihin ng client na ano ba, company. Kuha ko dito. For example, may ibibigay si client na pakihanap nga ng manager ng company na to, ganyan. So, using lang po yung website ng company. Yes. Yan. Website ng company. Tapos, isi-search mo. And then, ayan, lalabas po siya. Tapos, i-click mo lang yung employees. And then, ayun. Nakalabas na po yung mga, yung name po ng ano, yung role niya po, editor, and then yung name ng company ng work niya, and then na-access mo lang yung email, access mo din yung mobile phone number, then lalabas na po yun. I-copy niyo lang, then ibigay niyo po sa client niya. Ito po yung email niya, ito po yung phone number, and then, um, ganun. So, pag gusto niyo siya i-call, i-call lang. Pero, ano lang po ito, if may paid tool po kayo. So, ganyan lang po. So, kukunin nyo lang yung ano, yung uh, information niya. So, ganun po magkukuha ng information. So, ganun po. And then, ito po yung link. Meron din pong Facebook ng company. Ayan, yung mga social media accounts po nila. Saka meron din po yung sa LinkedIn. LinkedIn po. Kasi meron din po kasi mga client na ayaw nila sa email tayo magko-contact o mag-outreach ng leads. Gusto nila mismo dun i-chat, i-email talaga, i-email sa ano sa LinkedIn kasi mas nandun yung mga CEO, COO yung mga decision maker. So kunin mo lang yung ano ni LinkedIn profile ng lead. So right now punta tayo sa Rocket Reach. Same lang din i-search mo lang here dito yung ano yung link ng website kung sino mo yung pinapahanap ng leads mo, ganon and then lalabas na yun yung mga information. So dito like yung magfi-fill sa ayan yung lahat po ng contacts makikita nyo lang po yan dito. And then ayan, ito na magfi-filter po tayo like for example po, yung gusto ng client is kumuha ka ng leads uh sa specific sa UK, Bristol, ganyan. Tapos yung uh
role is, lagyan natin manager. Tapos, ayan, ayan. Marami po siyang pwede niyo po yung ano, kung may specific po ng gusto si client, marami pong maraming filters diyan na answer niyo lang para accurate yung mabibigay ng tool. And then industry, ang gaya natin ano ba? Healthcare. Tapos ayan po, lahat po ng nasa Bristol sa UK na mga manager po ng hospitals or healthcare industry, lahat po yan lalabas po dito. Ayan. And then, like, uh, i-get mo yung contact net information. Pero yung premium tools po yung ginagamit ko. Pero yung package po na binili ni client is only for email lang, walang phone number. So, pag ganyan, yung makikita lang po namin is ganito. Yung, ayan, ikakopy lang po yung email ni client, tapos, ayan, ilalagay po dito sa mga nakuha naming leads. And then po, like sabi ko po kanina, maraming ganito, dalawang email yung nabigay ni Rocket Rich. So, titingnan mo lang po yung mga ganito. Ayan. Like, open po natin yung ano, ito po yung name ng company. Tapos, ano yan? Ayan. Ayan. So, sabi ko po kanina, yung meron pong ibang client na gusto na mag-outreach kayo dun sa mismong LinkedIn ng lead. Doon nyo po sila i-chat, hindi po through email. So, ganyan po, i-check, i-click nyo yung LinkedIn profile and then i-message nyo lang po sila. Ganon. Ayan, message nyo lang po, hi, kung like, introduce nyo yung business ninyo, ganon. So, yan. Meron din po dito makakapag-send kayo agad ng email, ang information po ng company. Yan. So, mostly po kasi sa leads generation is before kayo makakapagkuha ng leads, more on research po talaga siya. Like, i-check nyo po yung website. Ayan, nandito po yung website, yung revenue po ng company. Yung ilan po yung, so it's a big company po kasi uh, um, nandito yung numbers ng mga employees nila. Yan, foundation. Yung information po ng company po, nandito po lahat, pati yung location. So, dito, check mo din yung LinkedIn profile din ng company. So, mostly kasi yung ginagawa is that i-research pa muna kung tama ba yung accurate ba yung leads kasi magbibigay yung AI ng mga leads pero isi-search mo pa din, like for example yung gusto ng client ko is yung company nila is na yung software na binibenta nila is not connected, I mean walang third party company, so isi-search mo pa yan, ganon. Then pag ma-qualify mo na yung lead, then that's the time na ilalagay mo siya sa list at isi-send mo sa client mo. So, ganun po. Okay. Ayan. Ano ko, hindi ko naman ata na-share yung sa Rocket Reach. Nakashare ngayon yung sa LinkedIn. Na-share. Ayan. So, yun lang po. I hope marami po kayong na-learn doon. And then, so, ganun po ka. Hindi naman po siya
yung leads generation po, kahit yung mga newbie, matutunan din nila kasi hindi po siya mahirap, hindi gaya ng digital marketing, ganon. So, morely in research and coding, ganon. Mapapagod ka lang po kasi hahanap, ganon, mauubos yung time mo. Pero hindi siya mahirap. So, importante talaga na may mga tools kasi bibigay nila yung leads ninyo. Kasi if wala kayong tools, magmamanual kayo sa Google and mahirap yon kasi masyadong private, especially sa US, yung mga information nila hindi na basta-basta binibigay. So yun lang. I hope that you learn po. Thank you, everyone. Wait ka lang muna dyan kasi magpapalaro kami. Tapos yung mga questions nila, meron na silang sinend dito sa Q&A tab. So, review mo na Okay. lang muna para mamaya pagbalik, sila na rin yung unahin nating sagutin. Sige po. Okay, so yan. Stop ko muna yung sharing mo and magpapalaro po tayo. So, Type Julie, nyo Ah, na. ah, pili ka na lang, Julie, ng yung sasagutin. Alright, sige po. So, sa unang tanong po, galing from Alma, as leads gen po today, ano po yung tool na mostly, andun po lahat, startup po, limited. Same as sinabi ko kanina, hindi naman po nandun lahat, pero sa lahat po ng leads gen tool, if like startup po yung client ninyo, mas maganda po if yung Apollo po, kasi nandun lahat, nandun yung automation, CRM, and then makakapag-call ka po, makakapag-send ka din po ng email, makakapag-track ka po ng leads ninyo. And then, hindi naman po siya ganun kamahalan. Ah, okay lang din naman po yung price. Tapos po, yung mga emails po, second question is yung mga emails po na binibigay ng Raketches are all verified po. So, hindi po lahat ng binibigay ng Rocket Reach or ng Apollo is verified po yung hindi po nagbabounce yung email na binibigay nila. There are sometimes po nagbabounce pa din. So, yun lang po yung kagandahan ng Rocket Reach kasi marami po silang email na may bibigay. Like if mag-update yung leads, i-inform i-update din po nila yung information na binibigay nila. So, mas maganda po yung Rocket Reach pagdating sa ganun. Kasi mas marami po, hindi po mag-work yung isang lead din. Baka kapag gagamitin niyo po yung pangalawa at saka pangatlo. Ganon. Hi, from Normita, usually in LinkedIn we can't message or prospect. Yes, tama po. Hindi po makakapag-message pag hindi po premium yung account. So sasabihan nyo talaga yung client nyo nun na hindi po makapag-message kung hindi po premium account. Mostly po yung ginagamit ko, LinkedIn profile po talaga ng client. And as far as I know, hindi naman din po kayo ipapakontak ng client ninyo kung wala silang premium na account. Kasi mas maganda po na yung profile po talaga ng client nyo, yung kukontak din po sa mga leads. Kasi malalaman nila, kinontak ko ng CEO, ganito. Kasi yung mga mostly yung client natin, especially sa US, ang ganda na ng profile ng LinkedIn nila. So, ganun. Kasi minsan, alam mo yun, yung pag nalaman, bakit Pilipino? Baka akala scam, ganun. So, mas maganda po talaga, mas prefer po na yung ng client yung gagamitin. O hindi po, yung company po na profile yung gagamitin when you will contact po the lead. Tapos, can you show the pricing for the premium account? Sige po, mayroon po akong list niyan. Wait lang po. Ayan. Naka-share screen. Ayan, hindi pa pala. Wala pa dito. Ano na lang screenshot. So ito yung yung pricing ng Apollo. So it will I'm sorry. Depende po 'yun pag kung anong features na kukunin po ng client. Like for example, same sa amin, yung need lang po namin is yung email, hindi po namin kailangan ng phone number. So mas mura po yung nakukuha namin. Like for example, ganito, may free, basic, professional, organizational. So, ganun po. At ito naman po sa Rocket Reach, yan, same din po. Merong pang essentials, pro, and ultimate. So, sa Rocket Reach,
sobrang limit lang po nito if mag-guys ka po ng free. Parang itatry mo lang po, parang 5 to 10 lang ibibigay ang list. Tapos after i-ask ka na mag-upgrade agad. So, yan po yun. Yan. And then next question. For leads generation and outreach focus on LinkedIn, which do you prefer? Apollo.io, Rocket Rich, or Sales Navigator? For me talaga po, kung sa akin lang, kasi yung mga client ko, meron na po silang mga CRM, mga email marketing tools. So, mas prefer ko po talaga yung Rocket Rich. Ganun. Pero kung nag-start up po yung client, Apollo po talaga. Sa Sales Navigator naman po, na-try ko na po siya, pero hindi po siya nagbibigay ng phone number at saka email. Nagli-list down lang po siya ng lahat ng mga nasa LinkedIn na ganito yung industry, ganito yung company, nafi-filter mo lang siya, nami-message mo din sila, pero wala pong phone number. Hanggang dun lang po, unlike po dun sa Rocket Kitchen Apollo, pwede mo po silang i-contact through phone, tatawagan at saka i-email. So, mas prefer ko po yung Rocket Reach. Wala naman pong problem data privacy yan, ma'am. This one, hindi ako sure. Pero hindi naman ata kasi mostly na-try kong mag-call at saka i-email sila tapos aas nila sa nakita na sabi na po namin na galing sa LinkedIn nila kasi po mostly po doon sa mga business owner sa if premium po yung ano nyo nilalagay na po yan nila na contact information po sa mga LinkedIn profile nila. Ganon. Asa na yan? Pwede po bang mag-create ng contact? No, wala po. Wala pong features na gano'n na makakalagay ng contact forms sa mga apps na leads generation tool. Tama po ba na ang Apollo and Rocket Reach ay parang Google din dedicated database po ng mga leads thing? Um, hindi po. Iba po siya. Kasi po yung Rocket Reach at saka po yung ah, Apollo, they are a dedicated B2B leads generation tools. Unlike po sa Google na general search engine lang po. Like for example, kung magsi-search ka po through sa Google, yung ibibigay lang po talaga nila is yung information lang po ng company, yung email ng company, yung phone number ng company. So in general po siya. Hindi niyo po makokontak mismo yung manager or yung admin, I mean yung mga decision makers. Tapos, yun lang po ata. Meron pa po ba? Try natin sa pinakababa. Sige po. Ayan, kasi natabunan na ng questions. Sa baba na sila. Is it illegal? No, hindi naman po. Alam na po yan ng mga client, di ba? Kahit nga po sa mga outbound, tinatawag po yung outbound emails and even po sa outbound call. Pero po pag sinabi po nilang don't contact us again, ilalagyan niyo na po talaga sila sa do not call or hindi niyo na po sila i-contact ulit. Ganon. Ah, so far, wala naman pong na ganon meron po pero hindi naman sila nagalit. Wag na, i-delete na po yung information nila. Ganon. Lagyan So, natin alam, do not contact list. oo, ilagay doon para hindi niyo na po sila i-contact ulit. Tapos, what's the best way to craft a catchy email that generates leads? So, ano lang po talaga, yung um, professional, direct to the point, and um, mostly po, pag yung subject is minsan ginagamit namin yung just a quickie, so ganun, para yung ma-open talaga nila parang iti-tweak mo lang na makakatch mo lang attention nila. And then po, yung catch na email is yung parang personal po talaga, yung alam nyo niya, ganito yung company nila, ganito. Yung parang hindi po siya, ano lang ng AI na general lang siya talaga. Mas gusto ni mas, Naka-personalize. opo, naka-personalize, ganun. Kaya importante po na i-share, gagawin niyo po yung research niyo kung anong company ito at anong needs nila. Ganon. Oo. Tapos is Kumanta AI like, din yung Apollo para alamin nyo kung ano yung niya, nature. Meron din siya, yes. may feature siya na yun. Yes. Meron din pong ganun. Nagbibigay siya ng template, yung Apollo.
Is AI likely to replace my role in lead generation? Um, um, for me po, for now, hindi po. Kasi, kagaya po ng sabi ko, nagbibigay po yung AI ng mga information or mga list of leads. Pero kailangan pa din po natin silang gagawin yung Verify. research. Hmm. Like, titignan natin kasi tayo magkikreate ng personal email and then also kung ano talagang needs ng business na to, ganun po. So, kailangan pa din po ng help natin. Ganun. So, Lala, anonymous attendee. yeah. Yes. Ayun lang, oo nga, ano. So, may app po ba ma-check an email na makukuha to avoid uh, bounce Bounce email? email. Meron. Um, share mo po, ma'am. Hindi po Ang ako, iba, ginagamit never bounce. So, take yung note isi-set din up siya. po. Yung para ano, alam mo na active pa yung email na yon. Kasi merong email na may mga hindi na active kaya hindi na masasend yung email. Yung iba, never bounce yung ginagawa. Tsaka Okay. email verifier. Yan. Thank you, Miss Gana. So, ganun po. Check nyo lang dun sa mga tools na yon. And how, when using, and ganun po. Ang yung ginagawa ko po, naglalagay ako ng maraming template. Tapos pinipili ko lang po. Tapos, basta ilagay nyo lang i-personal nyo lang siya. Na alam nyo yung kilala nyo sila, yung information. So, yun pa, hindi na po yun robotic. I used to find emails clay tool. Mas maganda pang verify ng list ng email rocket page, Cepilo or Hunter. IO. Hindi ko po na check, hindi ko pa po na use yung Hunter IO. Pero, as I have mentioned, mas preferred ko po yung Rocket Reach. Meron po bang course para matutunan ang Rakesh Apple? Gusto ko po kasi mag-enroll at matutunan ang mga tools. Um, for that, nung ako, yung first ko nagamit sa kanila, hindi ko, parang may mga videos naman sila na ganyan, how to do, paano gagamit, paano i-use yung gano'n na features, gano'n. Pwede nyo lang yung i-watch. Yun lang yung ginawa ko. Hindi ako ano, ng mga, ng course, gano'n. Saka ganito, yung mga ganitong training, helpful po. Yun, Actually, shadow. kapag ganyan din mga tools, visit nyo yung page, website nila. Meron silang mga Yes. video tutorial on the bottom part. Kasi syempre, Yes. i-introduce nila yung product nila, paano Mm. gagamitin. So, mga free yan. At nandyan si YouTube University. Huwag niyong kalilimutan. Friend natin. Yes. Tama. Pwede lang tayong pumunta doon. Saka meron din po, like for example, like kakabili nyo lang ng tool, especially pag premium, Hmm. uh, magsisked po yung ano, like yung sales, yung staff nila, kung Ah, tuturuan po nila kayo. Ganon, on that day. Tapos kung demo ano. yes, magde-demo po dun sa software na binili ninyo. So kung may mga question kayo, clarification, or pwede nyo lang po silang sabihan. Ganun. So, mag-send din po sila ng mga video ng mga need nyo. Kasi meron naman pong, like, parang in the future, meron kayong question, i-email nyo lang po sila. Saka may mga assist po din na mag-help sa inyo. Ganun. Sana. Paano? Ganun, yun lang, yung marunong ka lang mag-research talaga. Hindi naman complicated yung leads dyan na kailangan ka mag-design, ganito. Basta marunong ka lang mag-research and then mag-qualify and then yun, mag-i-encode ka lang. So, uh, everybody can be a leads generator. At sinagot So, mo yung kay Queen Lires, yun yung ano, qualifications, how to become opo, an agent. opo. So, from Jeneline Ubas, ay, okay. Answer my question. Meron from Malu, on the leads gen niche, are there other tools that we need to know aside from Apollo IO Rocket Search for us being hired by clients? Um, yes, pero pag alam nyo na po yung Apollo at saka lalo na po yung Rocket Reach, ano na po nila na marunong na po kayo talaga sa leads gen. Kasi mostly same-same lang po yung mga Yeah. paano gagamitin yung mga features, mga leads generation tool. Kagaya, meron pa po iba yung Seamless AI, may Zoom Info. Yung Zoom Info, same lang po talaga siya ng Rocket Reach, ganun.
Kaso mas mahal nga lang, ganon. Hmm. And then, meron din pong iba, yung Crunchbase, yun, may free tool lang po nun. Yun lang po yung pang i-check nyo lang if na-acquire na tong company na to o ilan yung revenue nila. So crunchbase.com, pwede nyo yung ma-search. Ayan. So, yun Ganun. But, yung minimal. apo. But if alam nyo na yung Apollo, yung, alam nyo na po yung, I mean, if may bagong tool, same lang po yung pag-use nila. Filter, ganun. Na lang po. Dagdag ko lang din kung ano yung nakalagay na preferred tool ni client, kung ano hinahanap niya, i-check nyo din kung paano siya i-navigate. Though yun nga, iba-iba Mm. lang yung itsura, pero Yeah. isa lang ang purpose nila. Yun yun. Yeah. Kumbaga, parang tindahan, iba, ang daming tindahan, pero ang purpose lang din magtinda ng parehong noodles, canned goods, mga ganon. So, alamin lang po natin kung anong tool. Yes, tama po. Thank you po, Miss Glenna. And then, Kanina na. sa ano nga, ayun. Kay Renz, tama po ba? As someone starting out as VA in this generation, what core skills should I focus mastering first? How can I stand out to clients if I don't have experience yet? Pag ganun sa skills po talaga is sa researching po. Ano, if punta ka lang po sa YouTube University kung paano gagamitin yung tools na to. Tapos pag ilalagay nyo na po yun sa resume niyo na alam ko po yung skills na paano gamitin yung Apollo, yung tools ng Rocket Reach, kahit wala ka pong experience, magagalingan na po yung client sa inyo. Pipiliin na po kayo kasi meron na po kayong same ganito if nakapag-try kayo nakapag-attend kayo ng training na ganito ng webinar. So tatanungin ka ng client kung how expert are you. Confident lang na sabihin mo na alam mo talaga yung paggamit ng mga tools. Kasi hindi talaga sa kanina sa pag ano ko, hindi naman complicated. Isi-search mo lang yung link, mag-filter ka lang, lalabas na yung leads. Tapos maggagawin mo lang yung research. Ganun lang. So, in, pag if pupunta ka lang sa mga YouTube University, pwede mo na sabihin na you're already a leads generator. So, So, alam ganun. mo na yung tools, mamaya, Mm, try mo nang gamitin para alam mo kung yes. siya navigate. Yes. Ganun. May way po ba na Parang nasagot na makontak? siya yung parang verified. Po. Meron po bang paid course para sa Apollo at Rocket Research? Saan po pwede mag-enroll? Parang tapos na. Kapag walang email sa Apollo IO si Rocket Reach, gamit nyo to verify emails. Yes, usually ganun po. Pagpunta mo sa Apollo, wala pong information yung ganitong employee. That's why, nga po, importante po na marami po kayong, like, meron po kayong main na tool na ginagamit ni client, yung paid tools. Pero meron din po kayong, yung sarili yung free tool. Like, for example, pag ganito sa Rocket Reach, hindi nakapagbigay ng information ng email sa ganitong employee. So, yung gagawin ko, i-open ko po yung Apollo. Meron din po yung Zoom info, yung ibang leads na tool. And then, gagamitin ko, limited lang po yung mga free, like 5 or 10 emails lang. That's the time po naggagawin ko yun para makuha ko po yung information. So, mas maganda po talaga na na-try mo po yung ibang tools din. At may meron kayong free account. Sa service niyo po, I mean, how do you measure and optimize the ROI of lead source from Apollo at IO versus Rocket Reach over time? Hindi po namin na-check yung ganun na like kung sa Apollo namin kinuha at sa Caracates. Kasi yung ginagawa namin, every time na makapagkuha po kami ng leads, nilalagay po namin sa Excel. And then kung sino lang po yung nagre-reply. Kasi as I mentioned po earlier, hindi po, yung mga client ko po, meron po kami sariling email marketing tool, meron kami CRM, meron po kami sariling tracker. So yung Rocket Reach po, pang leads dyan lang po talaga namin. So nilalagay lang namin sa Excel and then doon lang namin na-update kapag may sale na ganito na leads o wala. So hindi po namin na ano yung merong talagang
ROI yung Apollo as Rocket Reach. But for me, so far, Rocket Reach po kasi yun po yung mostly na ginagamit namin. Ganyan. Sa service niyo po, Apollo Reach lang po nga ito. Do you accept ng task na kayo po mag-provide ng tools? What do you mean mag-provide ng tools? Ikaw po yung gagaw. Ganon. Pati client. Ano po, miss? Si Alma ba yun sinasagot mo? Opo. Do you accept mo ng task na kayo po nagpo-provide? Hindi. Dapat si client na nagpo-provide ng tools. Always. Mm, yes po. Kasi mahal po yun. Saka Oo. business po nila yun. Mhm. Mm. Mga free lang yun sa atin. Yes. Mga free lang sa atin and super limited lang po. How much po ang rate kapag beginner seller? How do you measure and optimize the how much po ang expected salary ng leads gen pag newbie at pwede ba siyang flexible? Yes. Nung nag-start po ako, um, like, nakapag-try po ako ng $2.5, and then $3, $4, hanggang sa $5, tumaas na po yung ano. Pag nag-start ka po, ganyan po, nakapag-start po akong, pwede pong mag-start ng $3, ganun po, per hour. And then flexible, super flexible po yung leads dyan. Kasi pwede nyo po siyang gawin kahit anong time. And then update mo si client. Like if nandyan na si client na today in 8 hours, ganito yung lahat. Nakahanap ako ng like 100 leads, 200, 300, ganon. So, okay lang po talaga siya na flexible hours. Ano po ba salary range ng listener po for local and foreign clients? Thank you. Hmm. For leads, and for ano na yun. So, depende po yun sa, for me, sa experience at sa skills. Pag nagsa-start, um, $3 per hour, ganun po. Mostly may 2.5. Pero kung kayo nagsi-start pa kayo, kung maliit lang yung bigay pa ng client, for me, accept ko. At least magkakaroon ka ng work at second, magkakaroon ka ng experience. Para sa next time na magkakaroon ka ng another client in leads gen, alam mo yung may karapatan ka lang mag demand ng ganito. Kasi alam mo na, expert mo na yun eh. Ganun. Asa, ano pong industry and mostly naghahanap ng lead generator and saan po mostly makakuha ng clients sa lead generator? Mostly, all of businesses, naghahanap sila ng generator kasi hinahanapan natin sila ng mga prospect na clients na tayo mismo yung magko-contact doon para sa kanila. So, morely para din tayong sales, ganun. Pero mas maganda lang kasi meron ding ibang leads generator na hindi na tayo nag-outreach. Nagbibigay lang talaga tayo ng leads. Ganun. So, for me, lahat ng industry, kailangan din ng leads generation. How soon can we learn or master the leads gen? Not sure if this has been discussed. Who does the emails you as a leads gen or someone else does the sasabi ko po kanina po na depende po yun sa client eh. Meron din pong time like kung ako lang po yung unang VA ng client. So ako po talaga yung nagsisend ng email, nag-outreach email, nagsend ng follow-up email. Pero meron din pong ibang client na marami na po din silang employee. Like ikaw yung gagawin mo lang talaga is maghahanap na lang ng leads. Then yung iba din po yung magsisend ng email. So ganun, iba din yung magpa-follow up. So depende po yun sa client. Kung wala pang galing kay Alan, kung wala pang leads generation tool si client, anong pwedeng suggest kay client na mag-premium account siya? Rocket Reach or Apollo? Again, kung starting pa si client, as in, yung startup pa yung business, mas maganda yung Apollo kasi ando na yung lahat ng marketing, email, automation, CRM, tracking. Pero if meron ng mga tools si client, mas maganda yung Rocket Reach kasi mas maraming information na mabibigay. Aside from Apollo and Rocket Reach, meron pa po bang other tools? Yes, may Seamless.ai, may Zoom Info, may Crunchbase, ganun. Saka alam ko may mga bagong tools ngayon, pero yun yung mga popular. Aside Dagdag from, din dyan yung ano, si Sales Navigator, oo, po siya, with sa LinkedIn, Clayton. Hmm. mm sa Sales Navigator. Aside from Apollo and Rocket Reach, meron po bang mga
Usually, how many leads po yung ni-require ni client in a day? Depende po sa account ninyo. Like for example, yung sabi ko po kanina, yung client namin, 70 in a day po sa full-time yung gusto niya. It's because mahirap po yung account namin. Kailangan namin makakapagkita ng may software na hindi integrated sa third-party company. Ganito, ganito. Depende po sa qualification. Pero may naman pong iba, mabilis lang po makakuha ng um, na leads. Like pag mag-generate yung AI, ika-copy mo na lang, ganun, no need mo na ng masyadong research. Like for example, kailangan lang nila ng website, ganito. Gusto lang talaga ng client na may senda ng email, ganun. Yun, aabot kayo ng uh, 200 or 300 a day kung magli-list lang, nung walang masyadong kalang qualification si client. Depende po dun sa account. Uh, right now po, pag meron po akong leads na makakapagawa po ako ng 50 leads, ganon. Pero magsisend din po ako ng sent outreach email, follow-up email, ganon. 50 po yung nagako in a day in 4 hours. Ganon. Pag full time, depende po, minsan po na umaabot ng 200, and depende po talaga sa account niyo, sa qualification ng client ng leads na hinahanap. Nag-calls din po kayo, ma'am, sa mga Marjorie, leads. madagdag ko lang. Yung merong Apo. mga account na wina-warm up, hindi agad na 100 yung sinisend kasi may spam lang. Ah, yes. Yung sa email po nila pag masyadong marami. Nag-calls. Hindi din po kayo, ma'am, sa mga leads na sabi. Um, Meron po akong before, nakapag-try po ako, like, before pandemic pa yon, like, nagli-leads din ako, tapos kino-call ko. Kasi yung work ko talaga doon, is call talaga, hindi leads generation. So, tinatawagan yung mga ganun. Pero, right now po, for me, pag mag-hire po ng leads generation, sinasabi ko po talaga na ayoko pong mag-involve na mag-call kasi mas professional po if sa email o email message or sa LinkedIn. Ganun. How soon can we learn or master leads generation? Is it possible by 1 week? Then we can apply right away, direct to client. Thank you. Yeah, possible po yun. Basta, focus lang po talaga kayong mag-aral sa mga, sa YouTube University, sa mga tutorial. And then after that, um, lagay nyo lang dun sa skills niyo na marunong na kayong mag-leads generation sa mga ganitong tools. Lahat ng tools kagaya ngayon, yung Apollo at saka yung Rocket Reach, after nito, itatry nyo, mag-open kayo ng account, tapos itatry nyo yun. Yun na yun. Alam nyo na kung parang na-navigate nyo na lahat ng mga features na nandun. Pwede nyo nang, pwede na kayong mag-apply. Pa-clarify kasi yung tanong dito ni Sonia, paano daw ma-access yung lead gen tutorial sa YouTube University? Ise-search mo lang, leads generation tutorial for beginner, ganun po. Okay. Masyado niliteral ni Anne. Binisa. University. Wala ko YouTube University. Kumbaga, si-search mo lang sa YouTube yung specific topic na gusto mong i-search kasi andun na lahat sa YouTube. Okay, so during siguro last two na lang kasi madami Sige. na ano. Sige Pili po. ka na last two. Pwede po ba kayong, parang magtanong. Cover. Um, Huwag ka lang, skip. skip na lang. Usually, if the startup business doesn't want to acquire a tool yet for leads gen, what can be used aside from Google search? Google and Yelp. Yep, ganun. Pero again, yung information lang doon is general. Para sa company lang. Walang specific na person. Anan. Usually, if class, kapag nag-search ka ng jobs, ng online jobs or Upwork, ano sinesearch mo para leads generation? Yan, yung job is non-voice. Leads generation specialist, ganon. Tapos may mga, sasabihin mo po kung ano yung mga task, yung job offer. Basahin nyo lang po. If may nakalagay doon na call, i-skip nyo na. Ano po? So, yun lang. Alright. So, yun, nasagot niya na. Yung magtatanong po tungkol sa kanya ng personal, medyo private po si Miss Joreen. Okay? Yan Yes lang. po. Alright? Thank you. The Thank you, best. Miss. Thank you, Ayan, so everyone.
Guys, bigyan naman natin ng maraming heart, applause, and celebrate ang ating guest speaker for today for giving everything, discussing everything about lead generation using Apollo and Rocket Reach, and also answering lahat ng questions nyo. So, I'm sure nabitin kayo kung gusto nyo ng part 2. Uy, part 2 agad. I-type nyo lang dyan part 2 kung gusto nyo pa ulit mag-discuss ng another set si Miss Jolene. And thank you so much, Miss Doreen, for your time sa pag-discuss po ng lead generation dito sa VAME Philippines. And congrats everyone for joining. Tinik mo na yung opportunity. Sabi nga ni Miss Doreen, simulan mo lang. Gawin mo lang. Kasi kung nakinig ka ngayon tapos hindi mo siya itatry, sayang naman, 'di ba? So dapat i-apply natin lahat ng mga natututunan natin. All right? So let's wrap it up. I wanted to promote our social media accounts here sa Bain Philippines. We have Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ipopost po natin yung webinar replay, itong pinaka-discussion sa YouTube every Wednesday. So pa-like and follow, pa-subscribe. And also we have Facebook, Instagram, TikTok at Vein Philippines. So kung nanalo ka sa games kanina at gusto mo kaming itag, kung bumili ka ng milk tea or what, kung anong binili mo dun sa napanalunan mo, tag mo naman kami para Yes. naman i-share natin yan sa Instagram natin at Facebook. And ingat lang po sa mga scammers dahil marami na po ngayon mga nagvi-videograb, kumukuha ng video sa mga iba't ibang agencies like Vein Philippines, kinukuha yung mga videos, tapos ayun po, manloloko. So ingat lang po, wala po kaming Telegram at lalong-lalong hindi po kami manghihingi ng GCash sa inyo dahil kami pa po ang magbibigay Pera. sa inyo ng Oo. GCash. Pag may nanghingi Ayun. na ng pera, hindi na kami yun. Yes, ayun. Ingat-ingat lang. So, ngayon po tayo ay mag-picture Surely. na. And nakasend na rin po yung fill out form para sa attendance para makakuha kayo ng free certificate. Nandiyan na po sa chat box. And pag may problem, ma'am, paano nga po yung ano? Yes, upon checking, meron na tayong 77 na nag-fill out. So, it means working yung attendance link natin. And for those meron challenges sa pag-click ng link at hindi makapag-register, just screenshot na nandito kayo, umattend kayo ng webinar, message nyo kami sa FB page, send us your full name, your email, at itong proof na nandito kayo. Okay? So, yun lang. Taas ang kamay dito sa Zoom sa mga gustong magpa-picture para may souvenir tayo.